Deklarahan mo yung katabi mo na yan ay lubos sa pagpapalain ni Lord. Sino pong naniniwala na tayong lahat ay pagpapala ng Panginoon sa isa't isa? Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang magduda. Amen? Sige po, sa lahat po ng first time na ngayon lang po nakarating sa ating church, lahat po kayo ay welcome sa ating pamilya here in J1 Mandaluyong. May kitas nga po ng kamay. All glory to God. Palakpakan po natin ang Lord sa kanilang buhay. Salamat po at kayo po ay nagpaimbita. Naniniwala po kami na hindi aksidente ang inyong pag-oo at alam ko may message din po ang Lord para sa inyo. Amen. Sige po, ang atin pong Covenant 2, let us declare, Luke 4:18-19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus. He is the anointed one. Hallelujah. Ang ating pong J1 culture, sabay-sabay po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And the last is, I am not extreme. Sabay-sabay po nating panghawakan, ako yun. Sabihan mo yung katabi mo na may pananampalataya, ha? Yung walang tamang duda, ha? Hindi nagdududa. Tayo yun. Amen. Hallelujah. Month na po ng May. Next month, mag-half year na ng 2026. Ang bilis ng taon. Ang bilis ng buwan. Parang sandali lang ang magiging bakasyon. Magpapasukan na ulit. Sa mga estudyante natin. Sige po, ang ating pong pag-aaralan or pag-uusapan ngayong umagang ito is about when the righteous pray. Pag daw po nanalangin ang mga matuwid, yang katabi mo, matuwid yan. Hindi yan baluktot ang isip. Bawal sa Kristiyano ang baluktot ang isip. Kaya sabihan mo yung katabi mo, matuwid lang tayo. Sige po, sandali tayo mag-pray. Let us entrust this message sa ating Panginoon. Abba Father, salamat muli ngayong umagang ito for bringing us today in one accord. Hayaan mo, Diyos, sa aming kalagitnaan, malaya kang kumilos sa aming kaisipan, maging sa aming puso. Allow us to receive a new heart, a new mind, a renewed life, na kung saan, Panginoon, Ikaw lamang ang naluluwalhatin. Allow the message today na patuloy na ito'y may kalakip na kaunawang nagmumula sa iyo at tumimo ito, Panginoon, sa aming diwa, sa aming puso't isipan. Anoint my lips and even the hearers of the hearers, patuloy mong pagpalain at hayaan mo, Diyos, Ikaw lamang ang maluwalhati. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sino pong naniniwala na ang ating prayer ay mahalaga? May kitas nga po ng kamay. Lahat tayo nagpipray. Nagkakaroon po ba tayo dito ng pagkakaunawaan? Lahat tayo nagpipray. Ano ba yung prayer mo? Saglit lang? Sandali lang? Or nagbow ka lang? Kapag pray na? Ito pa pag-aaralan natin about the prayer of a righteous. Naniniwala po ba kayo na napakahalaga ng puso ng isang righteous? Parang wala yata akong kausap. Naniniwala po ba kayo na ang prayer ng isang righteous ay mahalaga? Kaya ang prayer mo mahalaga. Hindi yan babaliwalain ni Lord kung hindi ka magiging righteous. At kung maging righteous ka, tiyak, merong answered prayer. Kaya nga po, may listahan tayo dito ng mga answered prayer. Sino po dito naglilista ng answered prayer? Through the testimonies we have for Christ, na nakakapagpatotoo tayo. In Book of Proverbs chapter 15, verse 29, sabi po dito ng Lord, the Lord is far from the wicked,
but He hears the prayers of the righteous. Sa wikang Tagalog, pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Ngunit ang panawagan ng masamay hindi dinirinig. Meron pong magkaparehas lamang sa mabuti at masama. Sa believer and even sa unbeliever. Anong parehas sa matuwid at sa hindi matuwid? Parehas namang dumadaing. Tama ba? Lahat tayo may mga pagdaing. Ang tanong, anong klase ng pagdaing ang pinakikinggan ng Diyos? Doon po tayo hihingi ng biyaya ng karunungan upang ito'y patuloy nating ma-absorb. Dahil hindi lahat ng pagdaing ay pinakikinggan ng Panginoon. Kaya number 1 point po natin. Number 1 point. A righteous person never dwells in sin even if he or she commits a sin. Ito po ang puso ng isang matuwid. Kaya nga mahalaga makita natin kapag nagpipray ang isang taong matuwid, kahit hindi ka pa matuwid, at nandun ka pa lang sa journey na gusto mong maging matuwid ang iyong buhay, pinakikinggan pa rin ni Lord kahit nagkakasala ka. Kaya lang ang tanong, inuulit mo ba ang pagkakasala? Kaya nga makita po natin ng isang righteous person never dwell in sin. Hindi tayo tatambay sa kasalanan. Di ba? Kaya sabihan mo yung katabi, huwag mong tambayan ang kasalanan. Kung tatambay man tayo sa presence ni Lord. Amen? Kaya kapag nabubuhay po tayo na may tamang mindset tayo about being a righteous person, kailangan makita natin ang ating sarili kung bakit hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. It might be na ikaw ay mayroong mga kasalanang nauulit. Merong nauulit na hindi sinasadya. At meron mang nauulit na sinasadya. Kapag sinasadya, anong tawag doon? Anong tawag doon? Nagsisimula sa letter E. Letter E. Encourage? Grabe naman, encourage agad. Nag-i-enjoy. Kapag ang kasalanan ay nauulit, nag-i-enjoy ka na dyan. Hindi na kasalanan ang turing mo dyan. Pare mo yan, kumari mo yan. Kaya'y magkabady. Yeah? Kaya paano pakikinggan ng Diyos ang iyong prayer kung nagdidwell ka sa kasalanan? Hindi ka nga lang basta nagdidwell, nag-i-enjoy ka pa. Kaya napakahirap sa isang tao na maging righteous kung may kasalanang nauulit at nag-i-enjoy ka pa. Makikisabi sa iyong katabi, tama na. Parang merong dating no? Malinaw po na mahalaga sa puso ng Diyos ang pagiging matuwid. Tingnan po natin ang Book of Isaiah. Book of Isaiah chapter 59, verse 1 to 2. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siyan makita at hindi niya kayo marinig. Himayin po natin ito. Hindi daw imposibleng tumulong si Lord. Napakahaba ng kanyang kamay. Siya ngay nasa lahat ng dako, kaya imposible ang Lord hindi makapag-rescue. Ang malaking problema po nating tao, tayong mga believer kasama rito, ay yung masasama nating ginagawa, at ito yung nagiging dahilan ng pagkahiwalay natin sa Diyos. Ibig sabihin, when a righteous person pray, at hindi nabubuhay na kinamumuhian ng kasalanan, nagkakaroon agad ng malinaw na separation. Makikisabi separation. Kapag nagkakasala pala tayo, naihiwalay na agad tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, we are creating blocks or hindrances, hadlang. Ano yung hadlang? Kasalanan. Kaya yung iyong hinaing, merong nakablock, yung kasalanan mo hindi makarating
sa Panginoon, yung ating mga daing. Kaya yung kamay din ng Panginoon, hindi niya ibabiolate ang kanyang sariling salita. Dahil sabi niya, pagpapalain ko ang sinumang nakikinig sa akin. Kaya yung kasalanan mong nakahadlang, na kumakapal po ito. Okay, lilinawin ko, kumakapal, tumataas, tumitibay ang hadlang kapag paulit-ulit ang kasalanan. At lalo't higit kung ini-enjoy mo pa yan. At mas titindi pa ang tibay ng harang na yan kapag meron ka nang isinasama sa kasalanan mo. Hello? Hello? Di ba? Mapapansin po natin na napakahalaga ang pagiging banal. O sino dito nag-aya? Alam ng mali. Then may sumama. Hala. Sabihan mo yung katabi mo, parang ikaw yata iyon. Di ba? Kaya yung hadlang, hindi totally nawawala dahil ikaw mismo ang naglagay. Hindi ang Diyos. Ang sabi ng marami, hindi ako napapakinggan ng Panginoon, hindi ako tinutulungan ng Panginoon. No. Ang Diyos ay handa. Ang problema, hindi tayo handa para isuko ang ating kasalanang nai-enjoy. Amen? Wala naman pong believer na tumanggap sa Panginoong Hesukristo ang hindi madidevelop ang pagkamuhi sa kasalanan. Ngayon, kung hindi ka pa rin namumuhi sa kasalanan, ay merong issue sa'yo na kailangan mo talaga ng malalim na prayer, samahan mo na ng intercession. Kung ang kasalanan paulit-ulit, lagi ka nang dumaing sa Lord, ayaw ko na nito, pero nauulit na naman, enjoy mo na naman, anong problema doon? Ang problema, yung prayer mo hindi na sapat, kailangan mo mag-ayuno. I suggest, kung meron man kayong iniingatang kasalanan, mag-ayuno po kayo. Kung nahihiya kayong sabihin sa inyong pamilya, pero I encourage you to tell your immediate family ang pinagdadaanan ninyo. Ito po, naituro ko kanina sa discipleship. Ang tisod sa loob ng pamilya may welcome the destruction of the whole family. Kasi, makakadamay ang isyong meron ka. Okay? Kaya, kailangan maging bukas po tayo. Maging handa tayong mag-share. Nang sa ganon, hindi lang ikaw mag-aayuno, kundi ang pamilya mo para sa iyong matuwid na landas. Amen? Sino pong in love sa matuwid na landas? Sinong ayaw na magkasala? Sabihan mo ang katabi mo, ikaw yun, ayaw mo na magkasala. Sabihan mo siya, ayaw mo na magkasala, di ba? O, di ba? Ayaw natin ang kasalanan, pero ang kasalanan gustong-gusto ikaw. Ito, sila ang gumagawa ng paraan para may forever. Tandaan natin, ang kasalanan mananahan kapag na-welcome. At na-enjoy mo yan. Kaya sa atin, mahalagang makita natin na ang kasalanan dapat kamuhian. Sino po dito yung hindi mahilig, talagang hindi kumakain ng gulay? Taas ang kamay. Ayan, yung malakas ng loob. O, sige, hindi ko na pagtatasin kayo ng kamay. Yung ayaw mong pagkain, kahit anong dami nang ibigay sa'yo, hindi mo yan titikman. Tama ba? Hindi mo gusto. Lalo't hindi mo pa paborito. Hindi mo na nga gusto, magiging paborito mo pa ba yun? Di ba? Kaya ang kasalanan, kailangan makita natin na hindi natin siya iibigin or matatakam tayo kasi gusto natin. Kailangan ma-reach natin yung hadlang na sa atin din ang nagiging source ay totally kamuhian natin. Amen? Name it, ano ba yung mga kasalanan na pwedeng nagdidwell sa ating buhay? Kaya hinaing natin ay hindi napapakinggan ng Lord. Amen. Gusto nyo marinig ng Lord ang ating mga hinaing. Amen? Kaya sabihan mo yung katabi, lakasan mo yung loob kapag nandyan na ang tukso. Huwag mo siyang lalabanan. Sabihan mo, huwag mo siyang lalabanan. Come on, with faith. Layuan mo siya. Oh, ito para sa mga may mga hindi magandang relationship. Okay? Kung hindi nagiging blessing sa iyo ang sino man at talagang meron ng malinaw na confirmation at madali kang ma-fall sa kanya,
huwag kang magpapakita sa Kanya o huwag kang lalapit sa Kanya. Bakit? Ay baka ma-fall ka uli. Alam niyo po, I hear stories na kahit anong tindi ng kasalanan ng ginawa ng isang tao, kapag matindi ang pag-ibig, kahit ang dami ng kasalanan, ang dami ng hurts, nagagawa pa rin magpatawad. Amen? Pero kung hindi si Lord ang una, ito naman paalala, kung hindi si Lord ang una, at nauna yung taong yon, merong mali sa iyong isipan. May mali sa iyong tayo ng puso. Bakit? Kasi kailangan mauna muna si Lord para tulungan ka ng Lord na makita kung ang taong ito ay makakabuti para sa iyo. Amen? Minsan ang separation po, nakakatulong yan para mas ma-acknowledge natin ang kalakihan ni Lord. O sa mga kabataan, sa mga single, sinong first love nyo? Sino? Tunay? Parang wala na nagsalita nung... Dapat si Lord. Kasi kung may relationship ka nga ipinaglalaban, pero hindi mo ipinaglalaban ang relationship mo kay God, maaaring dumating ang pagsubok na hindi ka handa. Kasi hindi mo kasama ang fixer ng relationship. Si God. Yeah? Mas mahinam isama nyo rito. Okay? May mga MU. Okay? Kahit may LQ, sama nyo rito. Okay, naunawa na po ba? Number 1 natin. Okay, may illustration po ako ipakikita sa inyo, Book of John, chapter 8, beginning verse 3. Sabi dito, dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangulo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Parang ang hirap ng ganon. In act. Huling-huli sa akto. Grabe, ano? Grabe maghuli ang mga pariseyo at saka ang mga, grabe naman, namamasok yata ng bahay. Ay, akto daw. O, di ba, akto? O, tuloy natin. Ayon sa kautusan ni Moises, hanggang ano naman ang masasabi ninyo? O, bukin siya. Si Jesus po, nung time nito, sinusubok ang kanyang decision making. At nang may paratang sila laban sa kanya, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa mamagitan ng daliri. Paano daw dinala ni Jesus ang mga inilapit sa kanya ng mga pariseyo? Nagsulat sa lupa. Hindi muna nag-react. Tuloy natin in verse 7. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyong walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Ano kaya sinusulat ni Jesus sa lupa? Hindi na sinabi sa Bible eh. Ganun niya dinadala ang mga inilalapit sa kanyang mga issue, isinusulat sa lupa. Buti na lang hindi sa tubig. Kasi kung yan ay sa tubig at utang, naku, hindi matatandaan. Hello? Naku, hindi makadaloy. Tuloy natin. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis. Teka, parang naputol yung aking sinabi. Yun, patuloy sila sa pagtatanong kay tumayo si Jesus at nagsalita, sino man sa inyong walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila ay isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala na po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan, umuwi ka na, at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Anong kailangan makita natin dito? Si Jesus, hindi nagbigay ng halimbawa ng condemnation. Hindi niya kinondem ang babaeng nangangalo niya. Even if merong batas na umiiral nung time na yon na kapag nagkasala ay batuhin hanggang mamatay. Kasi nga, ito yung fulfillment ng grace at salvation ng Diyos before the law, mahigpit.
Imagine nyo kung i-apply natin sa ating kapanahunan, ang law, ay di marami laging bukol-bukol sa atin. Tama ng bato, yung nakaligtas, buhay pa. Di ba? Biyaya na lang ni Jesus at ng ating Abba Father na hindi na natin kailangan tumanggap ng parusa ng kamatayan sa pamamagitan ng bato. Kaya lang, meron pa rin nanatiling bato sa atin, buhay. Bumabato tayo na nakakasakit na salita. Hello? Diba? Bumabato tayo ng mga salita ng kwentong totoo naman nga nangyari, pero feel nila kinokondemn natin sila. Masakit din yun. Amen? Ang Lord hindi nag-condemn. Ang kailangan makita po natin dito, paano natin pagagaanin ang mga nagkasala. Ito pinagaan ni Jesus. Totally inalis nga niya sa isipan ng babaeng ito na ito po ay inaral kung siya si Mary Magdalene. Pero wala pong konkretong connection na itong binabanggit dito ay si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene po, someone may issue about doon sa third party and then naging follower siya ni Jesus. Okay? Kaya mapapansin natin kung paano pinagaan hanggang sa mawala sa isipan ng babaeng iyon ang kanyang kasalanan. Kasi nung time na iyon, before the grace, kapag nagkasala, wala nang pag-asa. Imagine yung mga panahon niyo, walang pag-asa, mamamatay ka na lang sa bato. Pero nung dumating si Jesus, nawala ang condemnation, gumaan ang kasalanan, sa totally inalis ng Lord ang hadlang, magsisilang tayo. Amen? Kaya, yung babae hindi nahatulan. Gumaan ang bigatin at ang magiging resulta nito, sa iyo at sa akin, ay magiging matuwid ka na. Di ba pag hindi tayo nagkakasala, meron ka bang feeling na ikaw ay may fulfillment? Di ba may fulfillment kapag hindi tayo nagkakasala? Pag naman tayo nagkasala, bakit ko nagawa yun? Yung mga ganong mga emosyon. Yeah? Kaya pinagaan ng Lord ang lahat. Kaya wag din nating pabigatin kung ano man yung alam nating issue sa ating kapwa, huwag naman tayong maging pabigat. Amen? Idalangin po natin sila. Kung ano po yung number 1 natin. Hindi tayo magdidwell sa kasalanan. Kagaya tayo doon sa babaeng yon. Naging follower ni Jesus. Amen? May sabi sa iyong katabi, I love you, Jesus. Pero hindi ikaw si Jesus, ha? Sinasabi mo lang sa Kanya na mas higit si Lord. Amen? Number 2, a righteous man lives with God's grace to become a partaker of the Great Commission. Hindi po ako naniniwala sa sino mang totohanang tumanggap sa Panginoon na hindi tayo tagapagdala ng Great Commission. Matthew 28 verse 19 to 20. Na tayo ay tinawag ng Lord para ang gospel ay i-share natin, mabaptize natin ang mga kumilala sa Panginoon through our Lord Jesus Christ. Kaya malinaw na kapag may puso kang matuwid, makikisabi pusong matuwid. Ang pusong matuwid, ang nagiging heartbeat nito is about the Great Commission. Yung mag-share ka na ng kabutihan ng Lord. Ikikwento mo na yung buhay mo na binago ni Jesus. Amen? Sinong binago na ng Lord ang kanyang buhay? Amen? Can I hear amen? Lahat tayo binago ng Lord at patuloy na binabago. Amen? Handa pa ba tayo magpabago kay Lord? In Galatians chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ito po, madalas marami ditong may sabit, pero wala dito. Sabihan mo yung katabi mo, hindi ikaw yun, ha? Marami pong sumasabit dito. They excuse themselves dahil may grace naman si Lord.
Saka na muna ako magbabago. Mag-iipon muna ako ng patotoo. Ano ba yung patotoo mong yan? Eh di puro dalang mindset mo, malaya, gagawin ko muna yung gusto ng aking puso, yung gusto ng aking katawan, yung ginugusto ko, lahat ng gusto ko. Yeah? Yun po yun. Ang sabi ng Lord, wag daw nating gamitin ang biyayang ito para maging makasalanan pa. Paano ba natin tinitingnan ang biyaya ng Diyos? Yung grace ng Lord. Kailangan makatch po ito. Kung meron kang tao na magmamahal sa iyo ng higit sa buhay mo na ibinigay niya ang lahat. Marami kang kasalanan, pinatawad ka. Marami kang pangangailangan, nag-provide siya. To the point, nagkasala ka ng maraming beses, paulit-ulit ka pinatatawad. Kapag ba siya ang nangailangan, kaya mong ibigay kahit isa? Kaya, no? Kahit isa lang? Kaya? Pero ang tanong, anong ibinigay sa'yo nung taong yon? Anong ibinigay sa'yo? Hindi bagay, hindi hayop. Ano yung binigay? Anong tunay binigay? Buhay. Tama. Kung ramdam mo na may buhay na involved para ikaw ay magbago, para magkaroon kang matuwid na buhay, does it need your life too? Para yun din ang ibigay mo kay Lord. Pwede? Di ba? Pwede. Yun ang kailangan makita natin, yung sakripisyo ni Jesus. Kasi kapag hindi natin nakita ang sakripisyo ni Jesus, mananatiling wounded ang ating Panginoon, bagamat siya ay nasa piling ng ating Ama. Ibig sabihin, yung emotion ng Diyos towards you is hurting. Eh bakit? Nagkakasala ka pa rin, hindi mo pa rin mapahalagahan ang biyaya na ikaw ay pinatawad, na ikaw ay pinalaya, pinagaling, pinagpala. Then, anong sukli natin? Di ba? Nakakalungkot pong isipin, pero yun ang reality. Pero kailangan din nating makita, ang Diyos ay tumutugon nang sa ganon, maging ganap po tayong malaya. Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balaki na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumula ng kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya. Ikat ko muna po hanggang doon. Ngayon, kung tayo mismo binabantayan ng ating Diyos na nasa langit, ibig sabihin, mahalaga pala ang ating paninindigan para maging matuwid. Amen? Mahalaga pala ang paninindigan natin na ang kasalanan ay patuloy nating matalikuran. Mahalaga pala ang bawat minuto at sandali ng ating buhay na habang ginagawa natin ito, meron tayong ginagawa para sa kariyan. Ito po ang namimiss po ang maraming believer. Nung tumanggap ng grace, pinagpala ng Lord, umayos ang buhay, walang ginagawa para sa kariyan. Kaya, yung dapat na pagtatag ng kanyang pagiging matuwid ay hindi nagiging ganap. Bakit? Kasi nag-rest na lamang sa sarili. Ngayon, yung sarili natin is not totally protected pa ito. Why? We are living under our own will. Nabubuhay tayo sa ating sariling kalooban. Ang kalooban ng tao, kung wala ang proteksyon ng Diyos, hindi ka mabubuhay ng maayos. Ngayon, saan natin makikita ang proteksyon ng Diyos? Sa Great Commission, sa karya ng Diyos. Pupuntahan mo yung purpose, yung dahilan kung bakit ka nabuhay. Nang sa ganon, ang kasalanan ay hindi ka babalik-balikan. Bakit? Busy ka na para sa kariyan.
Busy ka na para mag-soul win. Busy ka nang mag-encourage. Busy ka na sa mga pinagagawa ng Lord. Kaya hindi mo na maisip ang magkasala. Ngayon, kung nabubuhay ka sa iyong sariling laman, yung tinutukoy doon, sarili mong kalooban, prone sa kasalanan, nandyan lang sa tabi mo. Nakukuha niyo yung point. Kaya at the same time, yung nagsasabing, lagi ka na lang church, mainam na nga lang, lagi ako nasa church, kaysa wala ako sa church, ako'y nagkakasala lang. Di ba? Kaya kailangan maging malinaw po sa atin, kapag nag-pray na tayo na may gantong klase ng puso, itong dalawa lang na ito, hindi na po ito mahirap matandaan. Huwag mong hahayaan na mag-dwell ka naman sa biyayang na ipinagpapala ka ng Diyos, walang sakit. Yan po ay hindi pa ang safe ground. Kasi magtanong po kayo sa mga nabuhay dito at konti lang ang ginagawa sa kaharian. Lagi pa rin may pagsubok, hindi pa rin nagiging fulfilling ang buhay at ang pamilya. Bakit? Nagkulang ng kaharian. Ang grace ay binigay ng Lord para i-reach out natin yung hindi naunawaan. Amen? Ang biyayang ito. Kaya sa ating panahon, kailangang makita natin that's the fulfillment of our faith. Hindi naman natin pwedeng sabihin, nung tumanggap tayo kay Jesus, hindi ka kasama sa race. Hindi ka kasama sa takboy na sinabi ni Apostol Pablo. The moment na ikaw naging believer, ikaw ay nasa racetrack na, doon ka na. Ngayon, kung ayaw mong tumakbo para sa purpose mo, ay nasa lugar ka. Nakuha niyo po, nasaan kang lugar? Anong ginagawa mo? De, syempre, kung hindi ang ginagawa mo hindi para sa kaharian, ang ginagawa mo ay para sa iyong kaharian. Di ba? Kaharian mo yung mga gusto mo. Amen. May kisabi sa iyong katabi, para sa kaharian. Mag-i-invite tayo. Amen? Naunawaan po ba ang message ng Lord? Kaya napakahirap po na tayo magtagumpay sa kasalanan na walang involvement sa kaharian. Kailangang may ginagawa tayo sa ating Panginoon. Amen? Tuloy natin. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, si Jesus po ay sobrang excited sa Kanyang muling pagbabalik. At sino bang babalikan Niya? Ay di yung mga nanatiling matuwid at matatag. At yung mga ang pinili magkaroon ng kaharian para sa kanilang sarili lang, ay di siyempre judgment ng ibibigay ng Lord sa kanila, hindi na grace. Kasi binigyan tayo ng parehas na buhay. Amen? I encourage everyone, kung wala po kayong involvement pa sa mga pag-live group, yung a matter of 5 minutes, just stay with the family. This is our extended family. Stay! Kilalanin mo yung kasama mo. Maaari ang bawat isa po sa atin, naniniwala ako, tayo po ang sagot sa isa't isa para tayo maging matatag. Amen? Ako po yung naniniwala doon. This church was organized by God for us to be strong and not to be divided. Amen? Parang politiko ito Di ba? Ganon ang puso ng Diyos. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, merong excitement ang Lord na kapag tayo ay humarap sa Kanya, masasabi niya, "Here is my good and faithful servant. Come and enter to the joy of your Master." Nilinaw yun ng Lord. Sobrang saya ng Lord. Bakit? May ginawa ka sa kaharian. Hindi ka nag-dwell sa comfort. Hindi ka nag-dwell sa mga answered prayer lang. There is no question at all na dapat tayong i-brought up sa Lord kung ikaw ay righteous. Maunawaan mo ang puso ng Panginoon. Amen? Ibibigay ng Lord ang kahilingan natin as long as everything are connected para sa kaharian. Yeah? Ayun. Kaya, matutupad ang ating pananampalataya na magiging buo sa panahon ng pagbabalik natin, Panginoong Hesus. Tingnan natin ito. Yung sunod na stanza, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Alam nyo, isa sa mahirap na ginawa ng Panginoong Hesus, yung inako yung ating kasalanan. Amen? Di ba nakakahiya rin yun? Kunwari sa tunay na buhay, yung ikaw nagkasala, pero ayaw kang maparusahan ng taong yung mahalaga ikaw sa kanya,
Siya yung tumanggap ng parusa. Siya yung nagpakulong. Di ba nakakahiya doon sa taong umako? Ganun po dapat ang makita nating puso. Nakakahiya sa ating Panginoong Hesus na umako ng ating lahat ng kasalanan, tapos ang ibibigay natin sa Kanya ay hanggang doon na lang. Di ba? Amen. Pero sa J1 family, tayo ay pabuti na pabuti, paganda ng paganda, payos ng payos, pabanal ng pabanal, then payaman ng payaman. Amen. Kanino yon? Kanino ulit yun? Kailangan po ma-fuel ang inyong pananampalataya. Bakit? Para sa iyo yon. Ang pagiging matuwid. At siya ngayon nakupo sa kanang trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Nililinaw ng Lord na ang grace ng Lord ibinibigay niya sa atin hindi para mag-commit ng kasalanan, kundi maging matatag, maging malakas. Ibig sabihin, there's no mindset dapat na magkaroon tayo ng stand na kapag dumadating ang pagsubok ay panghinaan tayo. Dapat maging malakas pa ang ating loob. In verse 4, tuloy po natin, hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Sino ba ditong natukso? Wari, lust of the eyes. Lust of the eyes, siyempre, yung bagay na attracted ka. It might be physical body, it might be sasakyan, or anything that attracts you. Meron na bang katitis na tumingin sa sports car na nagdugo yung mata? Meron bang ganon? Wala naman, di ba? Ganon din sa tukso. Wala namang nagtiis sa tukso, lumayo sa tukso, na nagbuwis agad ng buhay. Di ba? Pero si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Sino po dito nakaranas ng pagpalo ng kanyang magulang? Wala yata dito napapalo ng magulang eh. Ako lang ba? Nagulpe. Parang wala na ba ngayon napapalo ang magulang? Yeah? Ganon talaga ang pagmamahal, may kasamang palo. Makikisabi nga sa iyong katabi, ganon talaga ang pagmamahal, may kasamang palo. Kaya kapag papaluin ka, huwag mong ilagan. Iniilagan kasi natin eh. Yung pagpapalo ng Lord, ayaw natin, tinataguan pa nga natin eh. Hello? Hi. Di ba? Huwag po nating ilayo ang ating sarili sa disiplina. Saan ba dumadaan ang pagtutuwid ng Lord o ang pagpapalo? Sa sermon. Kaya kapag tinamaan ka, yan, napapiyok na ako, bibinata na. Okay, pag tinamaan ka ng preaching ng pastor, thank you Lord. Huwag mong ilalagay sa isipan mo, pinatamaan na naman ako ni pastor, di na ako attend next Sunday. Hala? Anong kinalaman ko naman sa pinagdadaanan ninyo? Di ba? Pero ang message po ng Lord ay para sa lahat. Tama? Kaya kung tinatamaan ka, may pakiramdam ka pa, buhay ka pa. Amen? Di ba ang una nating pagpapala, nagising tayo, buhay pa. Kaya nga po, sa Sunday service, napakahalagang tinatamaan tayo ng pagtutuwid ng Lord. Kasi kung hindi po tayo tinatamaan ng pagtutuwid ng Lord, it might be the preaching is sugar-coated. Mga teaching na nagbibigay ng pleasing aroma lang sa mga nakikinig. Ay hindi po tayo wholesome. Ang sabi ng Lord, let the gospel be wholesome. Ibig sabihin, lahat ay dapat na ituturo. Kaya kapag tinatamaan ka, tingnan mo ang katabi mo, tinamaan ka na ba? Sagot mo, oo. Tama na daw, masakit na.
Nakukuha po ba natin ang message ng Lord? Kaya ako po, for the glory of God, ay marami rin po akong pagtutuwid na pinagdaanan. Bago pa tinugon ng Lord yung mga prayers natin. Pagtutuwid ng sariling magulang, pagtutuwid ng pastor. Bago po ako naging pastor, ako po yung naging leader, naging worker. Tinutuwid po ako. Minsan, hindi ko alam ang dahilan ng pastor ko. Pero nakikinig ako, sige po, opo. Ganun po. Siya nga, tunay, opo. Ang dali kausap! Umami na lang ako. Kasi hindi ko naiintindihan. Yung bagay na hindi ko naiintindihan, dinire ko sa Lord. Like for example, yung parent ko, nagiging halimbawa ko ito. Nung binata ako, nilabas ko yung sarili namin tricycle. Kung magkano ibigay kong boundary, wala silang amount na hinihingi. Nung ako'y nagkaroon na ng pamilya, at malakas sa diaper ang mga unang taon ng baby, tsaka gatas, doon naman ako tinis ng aking tatay. Hindi pinalabas yung tricycle nila. Ihahanap daw ako ng iba-boundering tricycle. Imagine nyo naman, may apo na. Kala ko na may bibigay yung tricycle. Yung pala na may hahanapan ako ng lalabasan na tricycle. Di ako naman hindi nag-question sa aking tatay. Kasi nasa isipan ko, nung time na yon, ako'y na-challenge na sa tithing. Nung time na yun, babago pa lang po ako sa journey ng aking Christian walk. At napakinggan ko, subukan mo ako ang ibigay ito. Sinubukan ko talaga. Gasino na lang ang kinikita ko sa isang araw, 130, 160. Okay? Yun yung boundary. Yung lalampas pa doon, yun yung tira. Ang boundary ko nung tayo noon, 110. Kikita ko 160, 180, magkano ang tira? 60 pesos. Kukunan pa ng tent, ng tithes. O, siya ko, Lord, sabi mo, subukan eh. Alam ko, sinusubukan mo rin ako, bakit parang tinigasan ng tatay ko yung kanyang desisyon na hindi paggamit ng tricycle. Tinignan ko direct si Lord na nangungusap through these people na mahalaga sa akin, mga mahalaga sa aking tao. Magulang ko, Lord, talagang pinatatatag mo ko. Yun ang mindset ko. And then, nung dumating na yung blessing ng Lord, doon ako nagkaroon ng breakthrough. Hanggang ngayon, sa biyaya po ng Panginoon, ang sarap pala kapag tinitiis tayo ng ating mahal sa buhay. Ulitin ko, ang sarap pala kapag tinitiis tayo ng ating mahal sa buhay for the lesson. Makikisabi nga sa iyong katabi, magtiis-tiis din. Di ba? Nakukuha niyo yung message? Napakalaga ng pagtitiis. That is part ng pagiging matatag. Kung hindi ka nagtitiis, saan ka kukuha ng katatagan? Yeah? Alam natin kay Lord, pero kailangan mong daanan ng pagtitiis na sinusuppress ka ng mga taong pwedeng tumulong dahil meron silang mabuting dahilan. At sila ang nagiging extension ng Lord. Yung nakita ko naging extension ng Lord, yung ginawa niyang pagtitiis sa akin is a way for me para matest ang aking katatagan sa aking desisyon. Kaya, nagkaroon ng breakthrough. Sino gusto ng breakthrough? Karoon ng answered prayer. Amen? Kung ano yung mga pangako ng Diyos na pinangahawakan nyo, tuloy-tuloy lang. Amen? Next slide na. When the righteous pray, always remember the ending of your life should be much holy and righteous than before. Tandaan po natin, ikaw mismo pwede mong i-gauge ang sarili mo. Kung bibigyan ka ng grade 10 to be the highest and 1 being the lowest, nasan ka doon sa range na yon? Pamula nung ikinakakilala sa Panginoon. Kailangan i-evaluate po natin ang Holy Communion. Laging may ganun challenge. Siya sa atin nyo muna ang inyong sarili. Baka kayo nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Jesus, kaya kung bakit kayo masasakitin at may ilang nangamatay na. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya, everyday tinetest ng Lord. Amen? Handa na ba tayong matesting ni Lord? Ngayon, ang gagamitin ng Lord, yung pinakamalapit sa'yo. Sino ditong madalas nag-LQ ang mag-asawa? Nag-LQ, o kaya may in a relationship. Lagi kayo nag-LQ. Ha? Tunay? Laging pate?
Parang hindi ganun nakikita ko eh. Di ba? Sila ang susubukin. Bakit? Sa love triangle, dapat merong presence ang Lord. Kailangan may lalapitan yung dalawa, Lord, mamagitan kayo sa amin. Lord, andito ka pa rin, wag mo kami pababayaan. Mahalagang may Lord sa relationship. Amen? Kaya, when we pray, the righteous pray, lagi natin i-consider po ito. Napakahalaga ng kabanalan. Di ba? Ang daling magkasala. Ang hirap maging banal. Kung naranasan mo na ang kabanalan ng Lord, ipagpapalit mo ba sa saglit na kasalanan na pwedeng maglubog sa iyo, which is kung ikaw na may pipili na maging banal, ang titiisin mo lang ay yung pagsubok. Amen? Pero merong nakahanda ang Lord na reward. Amen! Say hallelujah! 2 Timothy chapter 4, verse 5 to 7. Our closing verse. Ngunit ikaw, maging mahinaong ka sa lahat ng oras, maging ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Ito po kasing verse na ito, bago ko ituloy, kailangan ma-absorb po natin na kapag nagiging prayerful ka na, nagiging righteous ka in that process. Ngayon, pag nagpipray ka, hindi na lang sa sarili mo at pamilya mo na lang iniisip mo. Lumalawak na yan. Iniisip mo na ang welfare ng church. Iniisip mo na yung lahat ng pinagbubuhusan mo ng relasyon, sana gumanda ang buhay, umayos ang buhay. Ibig sabihin, lumalawak na, parang nagiging Jesus ka na rin kung mag-isip. Yung identity. Di ba? Kaya, kailangan maipangaral natin ang mabuting balita at the same time na i-share natin ang kaharian. In verse, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito kay Paul, ako'y mistulang isang handog na binubuo sa dambana. Pag pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ngayon, kung tatanungin tayo ngayon ng Panginoon, kamusta na ang iyong pananampalataya at kamusta na ang pagiging righteous sa buhay mo? Ito ba ay pag ganon? O ang takbo alam nyo, hindi magandang halimbawa ang ahas no? Biruin mo, takbo na pananampalataya mo, ganon. Di ba? Kaya magandang halimbawa, huwag natin tutularin ng galawang ahas ng pananampalataya, no? Amen. Dapat diretso. Amen. Tayo po'y magpipray. May invite the worship team. Tayo po'y magpipray. At sabi ng ating title, When the Righteous Pray, the Lord Answer. Pwede at instant. Pwede ngayon. Okay? Tayo po tayo lahat. Isipin mo na yung lahat ng iyong idinudulog sa Lord. Then isipin mo rin, ano yung humahadlang? Kasi dalawa po yung gagawin natin. Pag-awit po ng ating worship team, internalize po natin ang message, pero ito po ang kailangan ma-deal natin. Lahat ng naging hadlang na pinag-usapan nating kasalanan, na naulit, na-enjoy, naging kalis ka pa ng kapwa mo para magkasala, lahat ng yan. At kung ikaw ay hook sa isang kasalanan, this is the right time. God hears and answers prayer. Lahat na kailangan mo isuko sa Panginoon, suko mo lang ang lahat ng ito sa Panginoon. God can turn your heart to become righteous. And God will hear your prayer.
sa lahat, yung nagiging hadlang na paulit-ulit na kasalanan na maaaring nireveal ng Lord sa iyo, ito yung nagiging dahilan kung bakit ang mga request mo sa Kanya ay hindi niya binibigay. It's the right time today na isuko mo ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Magsisi kang lubos. Willing ang Diyos na mag-create ng isang righteous na puso sa iyo. Handa siya. At lagi siya nakahanda. Hinihintay lang niya ang totohanan mong paglapit. And magpalinis ka sa ating Panginoon. Pagsisihan mong lubos. Maaaring may mga salita kang nabitawan na nakasakit or naka-offend sa iyong kapwa. Sa tingin mo, maliit lang na kasalanan, pero sa iyong kapwa, masakit. Big deal. Ang Diyos na kamasid, nakatingin siya sa iyo, naghihintay ng iyong paghingi ng tawad. Then, the second is, i-desire mo maging righteous. Come on, church. Desire mo maging righteous. God can easily remove an unrighteous heart sa oras na ito sa iyong buhay. Madali sa Kanya. Pero ipakita mo yung matibay at malalim with all sincerity na dinidesire mong maging righteous. Come on, church. The presence of the Holy Ghost is in our midst. Kinukumpuni ka ng Panginoon. At inihahanda ka para sa kaharian. At i-reveal din ng Lord sa iyo ang purpose kung bakit ka nabubuhay. Lord, you see the desires of everyone sa lugaring ito. And even, O Diyos, sa mga nakikinig sa live stream, we pray, Lord, yung mga kasalanan na maaaring nag-ugat sa buhay ng bawat isa. Kasalanan na wala ng kakayanan ng iyong mga anak upang ito ay maalis. Lord, sa oras mong ito, ipagkaloob mo, Panginoon, ang iyong saklolo, ang iyong kapangyarihan, tulad ng babaeng ito na nangangalunya. Hindi siya na-condemn ng Panginoong Hesus. At pinagwikaan siya na huwag nang ulitin ang pagkakasala. Lord, these are your people. Kaming lahat ay pag-aari mo. Ikaw ang aming Ama. Allow everyone to be cleansed right now. God is removing all the thorns right now sa puso mo. Kung may bitterness man sa iyo yung puso ngayon, or mapait na alaala sa iyong buhay, lahat ng yan, aalisin niya ng Lord. At papalitan niya ito ng mga bagong story sa buhay mo na siya'y kasama mo. God is moving. Come on, church. Paayos ka kay Lord. Lord, salamat. We believe, O God, that you have created miracle, O God, sa buhay ng bawat isa. At Lord, even the desire ng bawat isa to become righteous, ipagkaloob mo, Panginoon. For the prayers of the righteous will always avail your promises. Lahat ng iyong pangako, O Diyos, ipagkaloob mo sa lahat na nag-desire na maging righteous. Lord, yung nag-iisip ngayon upang mawin ang kanyang pamilya, this is the right year. Huwag kang mapagod, i-invite sila. Huwag kang mapagod, even yung mga kaibigan mo, huwag kang mapagod, ma-invite sila. Time will come. God will touch their hearts. God can restore your family. Salamat, Panginoon, salamat. And even healing. I see power of healing right now in the name of Jesus. Kung anumang sakit karamdaman meron ka ng iyong pamilya, there is a rivers of healing in the name of Jesus. Receive it, claim it in the name of Jesus. Banggitin niyo ang pangalan ng sino man sa inyong family member na may sakit karamdaman. The rivers of healing is for you and for your family.
in the name of Jesus. Lord, salamat Panginoon, salamat for bringing all your miracle to your people. Hayaan mo, Diyos, ng bawat isa ay maglingkod, manatiling manalangin, manatiling magayuno, manatiling tumawag sa dakila mong pangalan, and we believe you are creating armies, soldiers, na kung saan, Panginoon, tatakbong tulad ni Apostol Pablo, na mabasabi namin sa inyo, Panginoon, na matatapos namin ang takbuhan ito na may fulfillment, Panginoon, sa aming mga buhay. Let that anointing flow in the name of Jesus. At hayaan mo, Panginoon, may pagkatiwala po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.